Hello, kapanalig. Ano? Oh, say hi. Hi po. Doon ka na. Luna. Hello po sa inyo mga kapanalig. So, thoughts for the day. Kasi meron akong realization for itong whole day. Meron akong realization na naisip na pwede kong i-share kasi most of the members na hinahawakan kong GC ay nag-undergo po ng depression, stress, and anxiety. Kaya minsan nakikita nyo iba yung attitude ko for them, for to make them laugh, no? Para tumawa sila. But, meron akong na-realize, no, doon sa nabasa ko. Kung ano man yung nabasa ko, no. Ito lang po yung sasabihin ko sa inyo, no. Sa mga may anxiety, sa mga may depression, sa mga stress, sa feeling nila walang Diyos, ito lang po yung sasabihin ko. Unang-una, minsan ang Lord, hindi niya naman ginustong may mamatay. Hindi niya ginustong may mamatay sa saan ba? Sa mahal natin sa buhay, sa kaibigan natin, o kung saan tayo malapit. Ang Lord hindi ganon, but may mga bagay na kailangang mawala para mag-improve ka, para mag-grow ka. Kasi kung hindi ka mawawalan, wala kang realization kung saan ka dapat magbabago. No? Ikalawa, kailangan may mga taong dapat sumira sa'yo. Kailangan may mga tao na dapat manira o mangwasak sa karangalang meron ka. Bakit? Kasi yan yung mga bagay na magpapatatag sa'yo. Ginagawa ni Lord, pinapahintulutan niya na wasakin ka, masaktan ka. Kasi yan ka magiging malakas. Tatlo, kailangan bukod sa mamatay, masiraan ka, mawalan ka ng trabaho, yun pa yung oras na kailangan mo. Kailangan yun eh. Bakit? Para maging matalino ka. Para malaman mo kung paano ka didiskarte, kung paano mo gagawa ng paraan yung isang bagay na alam mong hopeless pero may nakasandal sa'yo. Pang-apat, kailangan ma-disappoint ka sa tunay na kaibigan mo. Bakit? Tunay na kaibigan mo, bakit? Kasi para malaman mo kung paanong tumayo sa sarili mong paa nang mag-isa, nang wala kang sasandalang kaibigan. Sa mga single mom at saka sa mga single dad dito, bakit ba kayo niloloko? Kasalanan ba ng Diyos? Hindi.
naging single mom ka, naging single dad ka, kasi ayaw ni Lord na manatili ka sa isang relasyon na hindi naman makakabuti sa'yo. And last but not the least, yung maranasan mo na yung mga tao may mataas na expectation sa'yo. Ito yung usualing nararanasan ng mga artista. Ito yung usualing nararanasan ko. Yung ini-expect ng tao, takot kang ma-disappoint ang tao. Pinaparamdam sa'yo ni Lord na huwag kang masyadong mataas. Yung mga tao na nai-stress, depressed kasi people expecting me a lot or people expecting me na ito yung ako to. Yan yung mga tao na masyadong mataas ang tingin sa sarili. And Christ teaches us na magpakababa. Kailangan nating magsalita at sabihin kung ano yung dapat at hindi dapat. Sa natutunan ko for today, actually tulala ako eh. Inaaral ko po yung Santo Niño, kaya antok na ako, no? Inaaral ko po yung Santo Niño at ang dami kong natutunan. Totoo lang, ang dami kong na-realize sa buhay. Sa mga nag-undergo dito ng anxiety at depressions po, no? Si Lord, ipinapahintulot niyang masaktan tayo para maging matapang ka. Si Lord, ipinapahintulot niyang mawalan ka para ma-appreciate mo yung bagay pag meron ka. Si Lord, ipinapahintulot pag niloloko ka para ma-appreciate mo yung mga taong nagiging tapat sa'yo. Si Lord, ipinapahintulot na mawalan ka para pag meron ka, matututo kang magbigay. Sa mga tao na dumadanas ng discriminations sa loob ng kanilang pamilya, sa mga taong dumadanas ng discriminations outside, doon naman sa pamilya nila, hindi sila nagsasalita. Ito lang ang sasabihin ko sa inyo. Pray and study. Pray kasi yan yung magbibigay sa inyo ng lakas ng loob. Study para meron kayong maisagot. Hindi kasi tayo pwedeng pray lang ng pray. Tapos kapag tayo naman ay kinwestiyon, wala naman tayong masasagot. Hindi naman pwedeng ganon. Hindi naman tayong pwedeng ng study, pero wala naman tayong guidance of the Holy Spirit. Hindi rin maging malakas yung loob natin. What I am trying to say, when we are studying, we have to pray. Pray first, bago tayo mag-aral. Sa mga nag-PM sa akin regarding sa mga nag-undergo ng depression dito, no? Sabi ko nga po sa inyo, antok na ako, pero nag-aaral pa rin ako para bukas. Sa mga nag-undergo rito ng depressions, anxiety, yung mga gusto na mag-suicide, pray, then study. Kasi kung naniniwala kayo, nadidinggin kayo sa pinapanalangin nyo, hindi kayo ma-anxiety.
Hindi kayo madidepress, hindi kayo may stress. You will believe that your prayers will be answered by God. Always remember this, mga kapanalig. Ang ating how can I say this? Urge. No, pag sinabing urge, yung willingness, yung ating willingness ay manggagaling muna sa faith. Even me, even sa mga theologians, even sa mga CFD na magagaling, they don't even believe, no, na ang pag-aaral ko nakukuha ko lang sa cellphone. Hindi ako gumagamit ng mga books. Ngayon, meron akong mga books, pero hindi talaga ako gumagamit ng mga books before. Na nagkaroon lang ako ng books this year. I mean, 2023. Ako nagka-books tong December, but hindi ko pa nababasa lahat sa dami. Pero even the CFD na magagaling, they don't even believe na paano ako nakapag-aral, paano ko naaral. Hindi ako tinuruan, wala akong aklat o references na ginagamit, pero napagtatanggol ko yung Catholic Church. Ito lang ang ma-advise ko sa inyo. Sa mga may anxiety rito, no? Sa mga may depressions, pray. Pray first. Bago kayo maglatag o lumaban sa isang bagay, make sure na handa kayo emotionally. Make sure na handa kayo mentally. And for you to be able to be ready, you have to pray na, Lord, gawin mo kung handa. At hindi ka magiging handa kung hindi ka mag-aaral. So, bago ka mag-aaral, mag-pray ka muna. At yung pag-aaral, hindi naman yan nakukuha sa isang oras, 30 minutes, hindi. Aabutin ka dyan ng magdamagan. Depende pa yan sa capacity ng utak mo, kung kaya mo. Depende yan sa capacity ng willingness mo, kung gusto mo. Depende yan sa capacity ng antok mo, kung pipilitin mong magising. Kasi ako, bawal ako sa kape, bawal ako sa gatas, wala akong iniinom na pampagising. Kaya talagang sampal-sampal, hilamos ang ginagawa ko para lang makapagbasa ng matagal. Ano bang ma-advise ko, no? Actually, mabilisan lang to, no? Kasi may mga nag-PM sa akin ng mga may anxiety na nagkaka-anxiety kasi sa mga sulpot, depression sila kasi kaliwat kanan yung tumutulig sa kanila. And we also know na yung mga Protestants, hindi rin naman sila ganong kadaling kalaban. Lalo na pag nababash, nadama yung family nyo, nadama yung mga kapatid. Minsan pati itsura mo na i-edit. Ito lang yung masasabi ko. Natutuwa naman ako na sa mga Katoliko na nanonood sa akin, na ginagaya ko. Thank you. Sa mga kabataan na ginagaya ko, lalo sa mga bata, ang babata pa may 15 anyos. Thank you for defending the Catholic Church. But we have to be careful. Hindi porket natutuwa kayo kay Sanrio, hindi porket natutuwa kayo sa akin, ibig sabihin, lalaban ka na. Hindi porket sinasabi niyong si Sanrio magaling, si Sanrio matalino, lalaban ka na because you were inspired. Thank you kung na-inspired kayo. But for me, we have to be careful kasi kahit alam natin yung doctrines, kahit alam natin kung paano tayo mag-i-stand, make sure na ready yung emosyon mo. Ready yung isip, ready yung puso. Kasi kapag kayo ay sumabak sa debate, written man,
o hindi, magkakaroon tayo ng emotional damage. Diyan ako laging umiiyak. Diyan ako nagkasakit. At hindi siya, ayoko siyang i-apply sa mga baguhan dahil lang sa favorite nyo ko, gagayahin nyo ko, hindi. Being Sanrio is not an easy thing. I have to be perfect in social media. I have to stand perfect in social media. Why? Ang dami nakatingin sa akin. Yung ginagawa kong presentations, hindi ko yan itinutulog lang ng isang araw. Magaling na ako, hindi. Actually, up to now, gising pa rin ako, nag-aaral ako, no? At na-alarm. Ayon, hindi ako natutuwa. Actually, hindi ako natutuwa na, well, masaya ako na ginagaya ko ng mga kabataan. Masaya ako na ginagaya ko ng ibang may edad din. Kaya lang, hindi ako natutuwa sa sinasabi nyo na para kayong nade-depress na, ganon, para kayong nagkakaroon na kayo ng anxiety. Kasi kakadebate nyo sa Catholic Church. I'm so sorry. Hindi kasi tama yung ganon. Thank you for defending the Catholic Church. Thank you so much. Thank you. Sobrang thank you. Thank you sa sinasabi nyo na si Sanrio, ikaw kasi yung ano ko yung idol kasi kita. Thank you. Pero yung dumating kayo sa point na madedepress na kayo dahil lang sa si Sanrio, magaling si Sanrio, ganito yung bunganga. I'm not happy for that. Ang lahat ng bagay ay pinaghahandaan. Just like me. Bago ako napunta sa ganito, pinaghandaan ko ito. Hindi ako nagsimula sa pag-aaral. I was started by being ready sa emotions. No, pinagandaan ko muna yung emotion ko. So, sa paanong paraan? Naging written debater ako before. Then, ang daming umuusig sa akin na mga Protestant sa written. Then, umadap ako sa ibang mga Catholic para ipagtanggol ako kasi hindi naman kasi lahat ng sasabihin ng Protestant kaya nating ikargo, 'di ba? Aminin natin, hindi natin kaya na sasabihin sa atin lahat ng sulpot kaya nating dalhin, hindi. At darating pa kayo sa part na magkakaroon kayo ng death threats, darating kayo sa part na emotional damage, lalaitin ka, lalaitin yung pamilya mo, yung pamumuhay mo, yung itsura mo, yung pagkatao mo. At hindi siya masaya. Wait lang po. Hindi po siya masaya. Kaya sa mga uma-idol sa akin dito, no, thank you for idolizing me, but always remember, guys, and even kids, or even the youths, na we have to be emotionally prepared. Kasi yung makakaharap natin sa mga debates, hindi naman natin kaedad. Diba, merong debate na 15 years old. Hindi mo alam ang kadebate mo, 28 years old. Ako, mga kadebate ko, mga senior citizen, magagaling talaga. Hindi natin makikilala yung mga makakadebate natin at yung capacity ng utak nila. Though na nagpapasalamat po ako sa inyong lahat, sa inyong pagsuporta, sa inyong pagtangkilik, sa inyong pagmamahal sa akin, lalong-lalo na sa mga Katoliko na active sa punto per punto, kay Kuya Jando, even dun sa Facebook ko. Maraming pong salamat, pero hindi ko po kasi papayagan na may mga kabataan po na gagayahin ako kasi alam nilang kaya ko. Hindi porkit kaya ko on the spot kaya nyo. Hindi porkit kaya nyo on the spot kaya ko.
dapat magkakaroon tayo lagi ng preparations, no? At sa mga nade-depress dito, kasi may mga asawa po, totoo lang po may mga lalaki na asawa nila ay ensing babae, totoo po yan, naghiwalay, ako pa ang sinisi, wala naman po akong kinalaman, ang inilalatag ko lang aral. Yung ibang Protestant po na may mga asawa kayo dyan, shout out sa inyo, hindi na lang po ako magsasalita na nakipaghiwalay kayo sa mga asawa nyong Protestant. Wala po akong kinalaman dyan. No? Kasi parang ako pa yata yung mali. Kasi yung may mga tao na yung asawa nilang hindi Katoliko, dahil hindi tanggap yung pagiging Katoliko, iniwan, nagkaroon ng lakas ng loob yung ibang mga Katoliko na iwan yung asawa. Parang ako pa yata yung masama, no? Huwag niyo po akong sisihin kung sakali man nagkaroon kayo ng problema sa inyong pagsasama, kasi ang pagsasama po ng isang Protestante at Katoliko, usapin po yan ng mag-asawa, wala po akong kinalaman. Hindi ko po kayo kilala, no? Una yon. Pangalawa, sa mga kabataan naman na nape-pressure sa debate, kasi sabi nila si Ate San, idol, Lodi. Idol ko to. Wag pong ganon. Handa muna natin yung dibdib natin. Sausaw muna tayo sa mga debate, no? At pangatlo, wag natin naalisin yung pagdadasal. Always pray. Mag-pray and ask God's wisdom na sana magkaroon tayo no protection prayer, deliverance prayer, para hindi mag-manifest sa atin yung demons, para hindi kayo magalit, mapikon sa kanila. And last but not the least, mga kapanalig, pray for me always. Yun lang po. Kasi ang sinasabi nila si Sanrio, matalino, diba? Si Sanrio. Actually, nakakairita nga close to perfect. Pagdasal niyo po ako kasi sa mundo po ng ginagalawan ko, nagiging kontrolado na lang yung kilos ko. Marami po sa aking naiinggit, totoo po. Marami sa akin naninira, maraming gumagawa sa akin ng kwento, ganito si Sanrio, ganyan si Sanrio. Tumatahimik na lang ako, pero para sa akin syempre masakit. Pero lagi ako every morning, protection prayer, deliverance prayer, Saint Benedict. No? Saint Benedict talaga ako na hindi ko alam kung bakit nagmamanifest sa akin ngayon yung mga negative vibes, lalo na po kanina nung nagsanto ninyo ako ng sayaw, ang daming manifestations ng demonyo sa akin, sa kaliwat kanan ng mga taong nakapaligid sa akin, kahit sa mga social media na sinasabi sa akin, kala mo kilala ako, hindi naman. Yung mga kilala naman ako, dadagdagan ng kwento. No? So, ipagdasal nyo po ako. Actually, ayun lang naman ang hinihiling ko po sa inyo Lagi nyo po akong ipagdasal. Lagi nyo lang po sana akong i-offer kay Lord na maging stable lang yung buhay ko. Layuan ako ng mga toxic na tao, kasi toxic na nga po yung ginagalawan ko, lapitin pa ako ng toxic. Ano ba yung pangatlo? Basta yun lang po, makakain ako, mai-provide ko yung sarili ko, kasi yung kung ano man ang dapat kong gawin bilang isang defensor ng simbahan, alam ko naman po yun Ang kailangan ko lang yung sa personal kong buhay, yung ilayo lang ako ni Lord sa mga toxic na tao, kasi ang toxic na po ng paligid ko, sa debate pa lang toxic na, diba? Ilayo lang ako sa toxic na kaibigan, toxic na pamilya, toxic na kamag-anak. Ayoko po kasi niyan, kasi hindi ako nagsasalita. Napaka-pribado kong tao. Ikalawa, ilayo ako sa mga papatay sa akin, kasi ang dami kong death threats, diba? Kapag sayang naman, di ko pa nga natatapos yung pag-aaral ko.
mamatay agad ako. Pangatlo, yung makabayad lang ako ng bills sa bahay, sa tubig, sa kuryente, kasi dahil sa kakauwi ko lang, syempre, at hindi naman din ganun ka permanente yung racket ko. Wala naman akong permanent job. Ayun lang naman, ayun po. At hindi ko po yan hinihingi sa inyo. Hinihingi ko lang maipagdasal nyo ako. Kasi prayers can move mountains. Prayers makes a soul in a purgatory will go to heaven. Prayers makes things impossible to be possible. Kaya mahilig ako na ipagdasal nyo ako. Kasi ano pa po bang hihigit sa panalangin ng mga taong buhay? Diba, lalo at buhay pa ako. Meron pa po bang hihigit sa panalangin ng buhay, sa kapwa buhay? Imagine niyo, kinakailangan ng panalangin ng mga patay. What more pa tayong mga buhay. So yun lang, prayers lang. I am not asking about any financial help, about any sponsors. Hindi ko kailangan po yan. Sa inyo na po, sa inyo na po yan. Hindi ko po kailangan yan. Kahit isang ama namin lang kay Sanrio, everyday, masaya na po ako. I know that prayers will makes me, I know that prayers I will be saved. For all the worries, for all the poverties that I face, for all the friends and families and even the relatives, the toxicity, I know that your prayers, I will be saved. Prayers lang po. Kasi naniniwala ko dun eh. Prayers, the impossible things makes possible. Hindi ko po kailangan ng tulong ng kahit na sino. Materially, wala pa akong pakailam dyan. Hindi ko kailangan ng pera. Hindi ko po kailangan ng material na bagay. Hindi ko po kailangan ng tutulungan nyo ako kasi kailangan ko ng ganito. Kailangan ko, mas mahalaga po sa akin yung dasal. At naniniwala po ako doon. Kagaya nga po, di ba, ni Saint Augustine ba? O I don't know if Saint Augustine or John Bosco. Ipinagdasal ng nanay niya 10 years. Masama ugali ni John Bosco, babaero. 10 years. Pero ano po ba nangyari kay John Bosco? John Bosco, the father of confession. Ano po nangyari? Naging santo. So, sa tingin ko, I will be saint if most of the Catholics will pray for me. I will be saint if most of the Catholics will support me through prayers. Wala pong magagawa sa akin yung pera. Wala pong magagawa sa akin yung material na bagay. Sabi ko nga po sa inyo, nandito lang yung pinsan ko kaya fresh ako. Pero pag ako nakauwi, ito na naman ang itsura ko. Mukha na naman akong katulong. No, pero may mga bagay na kailangan kong tulungan, kailangan kong suportahan kasi paano ba? Baka sa akin lang sila komportable o baka gusto nila yung sense of humor ko. Pero kahit kailan hindi ko po yan ginamit as treasure kasi nakarating ako dito, nakarating ako dyan. Hindi. Sabi ko nga po sa inyo, tapos na yung buhay ko sa ganyan. Kaya ko naman po ratingin yan ulit. Pwede naman po akong, di ba, bumalik sa dati kong trabaho. Pero ang hinihiling ko lang po dito sa inyo, pray lang po. Pag-pray nyo po ako na lagi akong maging okay. Kasi nagkakaroon na rin po ako ng spiritual dryness na tinatawag, no? At dahil sa tagal ko rin pong nawala sa pagla-live, sa tagal kong nawala sa pagpe-presentations, yon, medyo nanibago rin po ako ngayon. No, at natutuliro
naghahalo-halo yung iniisip ko, naglalaban yung inaaral ko sa personal kong utak. Syempre iba po yung intellect ko bilang ako, iba yung intellect ng Diyos. Naglalaban sila sa utak ko, no? So ipagdasal niyo po ako. Pero sa mga nag-PM po sa akin, yung mga may sakit na anxiety, depression, stress, o meron mga issues sa mental health, ito lang po yung tatandaan natin. Ang lahat ng bagay ay may dahilan. May mga bagay na kailangang mawala para magkaroon ka. May mga bagay na nananakit sa'yo para maging manhid ka. May mga bagay na lolokohin ka para maging matalino ka. May mga bagay na iiwan ka para matuto kang maghintay. Kung hindi natin mararanasan yung mga kakulangan na yan, hindi natin matututunan kung paano tayo magmamature. Hindi natin matututunan kung paano tayo magiging isang mabuting tao. Merong naninira sa'yo, kailangan nating matutunang manahimik. Bakit? Kasi pag alam mo naman yung totoo at kung ano ka, hindi mo kailangan mag-explain. Doon mo makikita yung mga tao kung sino may tiwala sa'yo. May mga tao na gagawa ng issue sa'yo, na kesyo, malandi ka, ganito ka, ganyan ka. Quiet. Hindi natin kailangan malinis. Pero hindi naman nila alam kung ano yung nararamdaman natin, kung paano natin unti-unting binabago yung sarili natin. Kasi kapag tayo ay magfo-focus sa mga bagay na kahinaan natin noon, kahit noon pa kahinaan natin, at yun ang ibinabato sa atin, hindi ka makakapagbago, hindi ka makakapag-move on. Let them talk, just quiet, and change yourself slowly. Hindi naman, kasi pag nagbabago naman tayo, hindi naman yan agad-agad eh. Hindi ka agad-agad kikilalan. Si Kristo nga pinatay sa sarili niyang lugar, oh. Christ nga, di ba? Pinatay sa sarili niyang bayan, Jerusalem. Hindi tayo agad-agad matatanggap ng kamag-anak mo, ng kaibigan mo, na talaga nagbabago ka. Hindi. Dahan-dahan. Hindi yung pag-iising mo, ihikab ka. Holy na ako. Hindi. Slowly, but surely. No? Kaya sana sa mga tao na may depressions ngayon, stress, ano pa ba? May anxiety, lalo na po sa mga na-addict, no, na-addict talaga yung way ko eh, no? Sorry po sa word. Sa mga gumagaya sa way ng pagsasalita ko pagdating sa debate, no, kaya kayo ngayon na totorete kayo, tutuliro kayo. We must first pray to God, then study. Kasi hindi po porket naririnig nyo yung tinuturo ko, on the spot kabisado mo na. Hindi po yun ganun. No? Hindi po porket nagtuturo ang Sanrio, parang nakakanganga, Sanrio, ang galing Sanrio. Hindi naman ibig sabihin na kapag tinuro ko, alam na agad ng lahat. So, kailangan din po nating aralin. And we have to be confident doon sa inaaral natin. Wala dapat tayong doubt na dapat confident tayo na ang turong ito tama. Aaralin kong maigi to kasi confident ako. Para confident kang makalaban. So, yung mga Catholic dito na nagsasabi sa akin na si Sanrio magaling, ganyan-ganyan, na nagkakaroon ng struggle ngayon, no? You have to be confident sa inaaral nyo for you to be able to defend the church confidently. No? Para magkaroon tayo ng confidence kung paano natin ilalaban ng simbahan, kailangan magkaroon din tayo ng confidence
doon sa inaaral natin. Kasi kung hindi ka naman din confident doon sa pinag-aaralan mo, wag mo nang pag-aralan. Kasi kung confident ka doon sa pinag-aaralan mo, dapat naniniwala ka. At pag naniniwala ka, pagtsatsagaan mo. Ako nga po hanggang ngayon, no, gising pa. No, gising pa ako kahit antok na ako. Ang pag-aaral po ay hindi po yan natutunan sa isang araw. So, kailangan po nating magtiyaga, kailangan nating magpuyat. So, sana po sa mga nag-PM po sa akin na may anxiety, depressions, ganyan-ganyan sa debate-debate, meron kayo natutunan sa akin, no? Bago po tayo lumaban sa isang platform o sa isang GC o sa isang video call o kung saan man kayo lalaban ng debate, make sure you are confidently na inaral ninyo ang mga stand ninyo. Hindi po porket naririnig nyo si Sanrio na ganito katapang, ibig sabihin ganun ko siya kadaling inaral. Hindi. Kailangan nyo pong aralin ang doctrines of the Catholic Church. Pag kayo ay confident na aral nyo ang doctrines of the Catholic Church, you will be confidently will defend the doctrines of the Catholic Church. No, wag po tayong lalaban kung hindi tayo confident. Kung wala tayong confidence, lumaban po tayo pag sure tayong alam natin yung pasikot-sikot sa doktrina. No? Wag po nating sabihin na dahil si Father Darwin, dito lang sinabi doon sa debate, o si Kuya Jando, napaka basic lang yung sinasabi, ganun lang kadali. Hindi. Bakit? Hindi po natin alam kung ano ang atake ng kalaban. Madaling makinig sa stand ng Katoliko pero mahirap labanan ang stand ng Protestante lalo na pag hindi ninyo alam. No? Nagpapasalamat muli ako sa lahat ng mga Katoliko na nagustuhan kung paano ko magkaroon ng presentations. Pero like what I've said, hindi po madali na maging Sanrio. No, kailangan kong maging perpekto sa paningin ng lahat ng tao. Kailangan kapag ako magpe-presentations, perfect, tama. Kaya kahit na halos na antok ako o puyat na ako o halos magkasakit na ako, nag-aaral po ako. Siguro kung ganon din ang gagawin lahat ng mga kabataan, lahat ng mga Katoliko, mag-aaral tayo, wala tayong pakialam sa itsura natin, din itsura ko. Siguro lahat tayo magagaling. Kasi kapag kayo nag-aral ng doctrines of the Catholic Church, huwag yung titignan yung mukha nyo. Huwag yung titignan yung itsura nyo. Ang titignan nyo, ano ba yung natutunan ko? Meron bang dumagdag doon sa binasa ko? Nagkalaman ba yung utak ko sa inaral ko? Kasi lahat naman tayo tatanda, lahat tayo papangit, lahat tayo malalaos. Pero yung knowledge and wisdom na natutunan mo dahil sa pagsisikap mo, sa pagpupuyat mo, sa pagpapagod mo, yan ang hindi mawawala. Kaya kalimitan, 'di ba? Kalimitan sa mga matatalino, kalimitan sa mga nag-aaral. Wala nang time para maligo, wala nang time para mag-ayos. Bakit? Ang hirap po mag-aral. Iba po kasi yung nag-aaral ka sa pinapalabas mo na nag-aaral ka lang. Iba yung tinanggap mo yung diploma dahil naghirap ka sa tumanggap ka ng diploma kasi binayaran mo lang. Iba yung nakapasa ka dahil pinaghirapan mo. Iba yung nakapasa ka kasi no choice lang yung teacher mo. Sana sa bawat tao dito, kung tayo ay aalis sa isang pag-aaral, no, academically or not, sana aalis tayo doon na may laman ng utak. Kasi ang bawat pag-aaral binabayaran. Either babayaran mo ng pera, babayaran mo ng kalusugan mo. Kaya ako po, madalas po akong sakitin. Talagang ngayon, as of now, dahil ang tagal ko rin pong natigil, talagang sinasanay ko muna yung sarili ko kung paano po ako mag-aaral ulit dahil almost 2 months akong natigil sa pagla-live, sa pagbabasa ng mga articles. Talagang inaantok ako. Minsan,
Katulad kanina, tutulog ako ng 30 minutes, bubuksan ko ulit yung mga sinulat ko, babasahin ko, naboboring ako, tulog ulit, gising ulit, basa-basa ulit. Sinasanay ko ulit yung mata ko, yung utak ko, na ibalik yung dating ako. Kasi 2 months din ako na natigil. At nasa sa atin yun, nasa sa inyo yun, kung paano nyo gugustuhin na matuto. Hindi po tayo pwedeng umasa lang sa dahil napapanood nyo si Sanrio, magaling si Sanrio, nakakatawa si Sanrio, magiging Sanrio ako. Hindi po ganon. Kailangan din natin gayahin ang Sanrio. In what way? Magtiyaga po tayo. Mag-aral. No? Andiyan naman po yung mga references kapag nilalive ko Kaya lang, aralin pa rin po natin. Hindi po tayo pa pwedeng iaasa natin sa pakikinig, isusulat, babasahin mo lang. Hindi. Dapat, pag sinabi ni Sanrio ang isang aral, mga kapanalig, itatanim. At yung pagtanim po ng aral, sa sinasabi ni Sanrio na aral, yung tinuturo ko, it is not actually takes for a day. It takes for a month, it takes for 6 months, or maybe it takes for a years. Ang mahalaga, may nare-realize po kayo. Ang pagiging defender ko po ay hindi ko po yan sinusukat sa dahil matalino ako o dahil yung iba nagsasabi na, Sanrio, you are my favorite CFD. No. Ang talino ko po ay sinusukat ko na sana ang mga Katolikong makakapakinig sa akin ay may ma-realize. Meron silang maisip o meron silang maunawaan na tama ka, Sanrio. Katoliko tayo. Ang ibinibigay ko lang po kasi sa Katoliko na mga kaanib, hindi naman po talaga aral para sa akin Hindi naman po talaga aral kasi hindi naman po lahat ng tinuturo ko napipick up ng lahat ng Katoliko. Ang naibibigay ko lang po sa mga kaanib ng Katoliko, lakas lang po ng loob. No? Lumalakas ang loob nyo kasi pag si Sanrio bumunga nga, alam nyo no? Na, ay si Sanrio na to, dito kami. Kasi yung tapang ng boses ko, tapang ng damdamin ko. Pero yung aral, hindi po ako naniniwala doon na si Sanrio matalino ka, Sanrio magaling ka, hindi. Malakas lang loob ko at matapang ako magsalita. Pero hindi po talaga ako matalino, hindi ako magaling, hindi ako scholar, wala akong tinapos. Wala akong binatbat sa ibang mga CFT, wala akong binatbat sa lahat sa ibang mga Katolikong magagaling magturo. Kaya lang siguro natutuwa sa akin yung ibang Katoliko kasi nga, pag nagsalita ako diretso, o pag nagsalita ako matapang, pag nagsalita ako sigurado ako. Kasi po, lahat po kasi yan inaral ko. Hindi ko po yan inasa sa naririnig ko sa ibang CFD. Hindi ko po yan inasa sa naririnig ko sa mga live, hindi. Hindi ako mahilig manood ng live. Hindi ko po inasa ang pag-aaral ko dahil lang sinabi lang sa akin. Ang lahat po ng tinuturo ko sa inyo, pinaghirapan kong aralin. No, kaya sa mga naiinis o nade-depress kakalaban sa sulpo, aralin natin ang doktrina ng simbahan. Huwag tayong aasa sa mga pictures, sa mga screenshots, huwag tayong aasa sa mga post lang, huwag tayong aasa sa sinasabi lang dahil Katoliko sila. Aralin natin. Lagi ko nga pong sinasabi, kung tamad kang mag-aral, bobo. No? Bobo. Kaya po, kahit mga Katoliko dito, huwag tayong aasa sa post sa AFP na meron Ignacio ganito. O di ba may ganun, Ignacio ganito. O Tertullian ganito. O Constantine ganito. Huwag tayong aasa. Always remember, before we believe, we must study. Lagi natin aaralin. Kahit na sinasabi ng punto por punto, nagtuturo sila na ganito, ganyan, ganito, ganito, aralin pa rin natin. Hindi tayo pwedeng mag-stick dahil lang sa itinuturo nila.
Pag meron silang itinuro na hindi nyo maintindihan, aralin natin. Pag meron tayong nabasa sa social media regarding about the Catholic Church, about the compilation of Bibles, sikat yan ngayon, compilations of Bibles, True Church, or kung ano-ano pa yan, aralin pa rin natin. Kasi hindi ka magiging confident sa sarili mo na magdatag ng isang aral pag hindi mo pinaghirapang aralin. Pag hindi galing sa'yo at hindi mo pinaghirapan. Diba? Parang pera lang yan eh. Madaling gastusin ang perang hindi pinaghirapan. Pero mahirap gastusin ang pera pag pinaghirapan mo. So, kailangan nating paghirapan yung mga aral na i-present natin. Kasi pag inaral mo talaga yan, yung presentations mo, hindi mo yan makakalimutan. At kapag ang presentations mo nakalimutan mo, by the next week, hindi mo siya pinaghirapan. Bakit? Hindi mo sinaliksik. Ang tunay na Katoliko nag-aaral. Huwag tayong umasa sa post. Huwag tayong umasa sa bigay lang ng iba. Huwag tayong maging spoon feeding yung tawag. Yung isusubo na lang, hindi. Hanapin mo kung nasan ang bigas. Hanapin mo kung nasan ang binhi. Para hindi mo siya makalimutan. Kasi yung binhi na yan, tatanim yan sa utak. At kahit wala kang hawak na aklat, wala kang hawak na any references, you can defend the Catholic Church without having a book. No? Ngayon po, kinakausap ako ng ibang platform at ang dami po yata ang gusto akong mahamon. May INC pa yata akong makakalaban. No? At confident ako kasi bakit? Pinaghirapan ko lahat ng inaral ko. Binasa ko yan. Hinanap ko. Nandito yan. Ang talino hindi nananakaw. Nandito po lahat ng mga turo ko kung paano ko dedepensa, nandito yan. Kaya, iba po yung true knowledge sa fake knowledge. Pag sinabing fake knowledge, yun yung aral na nakuha mo sa chismis. Yun yung aral na nakuha mo sa ibang tao na hindi mo naman sinigurado kung totoo. Ang true knowledge, alam mo yung totoo pero sinaliksik mo pa. Ang tunay na matalino, alam mo na yung totoo pero aaralin mo kung totoo ba. No? Kaya para hindi kayo mahirapan sa pag-defend ng doctrines of the Catholic Church, hindi kayo mahirapan sa pagiging debater at hindi kayo ma-stress. Kasi syempre ako na-stress din ako, di ba? Kasi halos gawin na akong standard references. No? Aralin din natin na itong sinasabi ni Sanrio, paano ko kaya to hahanapin? Saan ko kaya to aaralin? Matuto kayong mag-research. Matuto kayong mag-aral. Yung mga nanay, yung mga tatay na busy sa work, no, yan po ang binibigay ko sa inyo, no, para hindi na kayo mag-research. But sa mga talagang makukulit dito na wala namang work, na mga kabataan, laban ng laban, makapaglatag ng mga documents, wala naman palang malatag. Aralin natin. Kasi may mga Katoliko na hindi naman kinakaril yung pagdedepensa. Hindi naman kinakaril yung pagiging CFD, pero gusto lang nilang tumulong sa maliit na bagay. Pero meron kasing kabataan na narinig lang ang Sanrio na gayto magsalita. Ay, Katoliko akong galing-galing ko. Well, thank you for that. Pero mali po yung ganong way, ha? Matuto po tayo magbasa, mag-analyze, at alamin din po natin yung mga strategies. Hindi po porket natutuwa kayo kay Sanrio na nakikita ninyo ako sa iba't ibang platform o na lumalaban ako ay gagawin nyo na yung ganon. Wag po. Kasi yung mga nakakalaban ko po sa iba't ibang platform ay matatalinong protestante. No, matatalinong protestante. So, yung mga kabataan po dito, no, maraming salamat sa paghangat, pag-idolo nyo sa akin, pero hindi po ako pumapabor sa ganon, ha? Gagayahin nyo ang Sanrio, gagayahin nyo yung latag ko kasi ano yun, hindi nyo alam yung mga protestant na kalaban nyo, iba yung utak. So, aralin, mag-aral, siya sa atin, magsaliksik, at higit sa lahat, magdasal. No?
Huwag po natin yun kakalimutan. So yun lang po, kasi nag-aaral po ako regarding sa Santo Niño para bukas, no? At sana pagpalain po kayo ng Panginoon, kasi sobrang busy po talaga ako sa pag-aaral ngayon dahil nagsisimula pa lang din po ako, no? At sa mga makakapanood nito, sana wag niyo po yung kakalimutan para hindi naman kayo nadidegrade pag dumedebate, kasi ang mga nakakalaban natin nakadebate na iba't ibang protestante, hindi natin alam yung way ng latag, ng utak. Hindi natin alam kung paano sila magsalita, hindi natin alam kung paano sila mag-defend. So, kailangan aralin po natin, no, yung stand ng Catholic Church. Hindi lang po dahil si Sanrio ay idol natin, dapat aasa na lang tayo kay Sanrio. Hindi. Huwag niyo po akong asahan. Kailangan din po nating mag-aral. Kasi hindi lang po si Sanrio ang magtatanggol sa simbahan, hindi lang po si Sanrio ang magtatanggol sa inyo. Kailangan nyo rin pong mag-aral para may pagtanggol nyo yung simbahan at pagtanggol nyo rin naman yung mga sarili niyo. Yun lang po. At good night and God bless you. Sa mga nag-PM po sa akin for tonight, sana po ay may naintindihan po kayo at naliwanagan po kayo sa explanation ko, no? Ngayon. Yun lang po. Maraming salamat po.